Hoping na nababawas-bawasan ko na yung pagsambit ng GPnatic, ano? Okay, ka-GP na lang. Yung iba naiinis kasi eh. Oh, talagang pinipm pa ako. Okay, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP. Pag-usapan natin itong si ex-Deputy Ombudsman Carandang. Mga kababayan, pinaingay po kanina ng balita na kung saan po ay ini-reverse, no? Pinawalang bisa po, mga kababayan, kinumpirma po na walang bisa ang pagpapatanggal. Ang pag-fire dito kay ex-Deputy Carandang, mga kababayan, ng dating administrasyon nitong si Pangulong Duterte na pinangunahan po ni Sal Panelo at ng kanyang mga minions na nag-file po ng kaso laban kay ex-Deputy Carandang. Kasama na po dyan, mga kababayan, etong si Glenn Chong, kasama na rin itong si Paras. Okay? So, ayan, tingnan po natin yung nangyari kanina. So, eto po yung balita, mga ka-GPnatics. Oh. Sabi dito, sa Decision 4 ng 3rd Division ng Supreme Court, Melchor Arthur H. Carandang. The court is once again called upon to confront a pivotal constitutional questioning regarding the limits of executive power and the scope of administrative accountability. At its heart lies the power of the office of the President over a deputy ombudsman set against the backdrop of jurisprudence which has defined the delicate balance between oversight and independence in public service. Sinasabi po rito, mga kababayan, na wala pong karapatan ang executive para po magtanggal, mag-fire ng isang ombudsman. Okay? Pero ginawa po nila yan. So, lumalabas dito ngayon na tama pala itong si dating Senador Antonio Trillanes na naman, mga ka-GP. Bakit natin nasabi yan? May pahayag dito si Trillanes dati na kinu-question niya po yan at mamaya ipapakita natin mismo na sinabi po ng Supreme Court na talagang paglabag po ang ginawa ng dating administrasyon. Kinwestiyon ni Senator Antonio Trillanes IV ang ipinataw na preventive suspension ng Malacanang kay overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Narito ang report ni Rosalie Coz. 90 araw na preventive suspension 90 days nung una. Executive Secretary Salvador Medaldea laban kay overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Bukod dito, formal na rin itong nagsampa ng administrative charges laban kay Carandang sa Office of the President. Bunso dito ng paglalantad ni Carandang sa umano'y mga fabricated bank records ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya. Si Carandang ang nangunguna sa investigasyon sa umano'y multi-billion peso bank accounts ni Pangulong Duterte batay sa isinampang reklamo ni Senator Antonio Trillanes. Sinabi rin ni Carandang na galing umano sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang hawak nitong bank transactions ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Pero lumalabas yan ngayon, mga ka-GP, na, di ba sabi dito galing sa AMLA. Pero nung panahon yan, panahon ni Pangulong Duterte, sinabi ng AMLA na hindi nanggaling sa kanila yung mga bank records, mga suspicious, mga covered transaction, multi-billions na pera po ni Duterte, mga ka-GP. Dahil yung AMLA noon at that time, takot din po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero question niya ni Trillanes. So lumalabas ngayon na totoo na nanggaling talaga sa AMLA yung mga records ni Trillanes na nakuha niya na i-present, mga kababayan, ni dating Executive Ombudsman o Deputy Ombudsman Carandang. Gayunman, itinanggi ng AMLAC na sa kanila galing ang bank records. Di ba dito tinanggi po ng AMLA na sa kanila nanggaling yung bank records. Pero kinumpirma po ito nung nakaraan na pagdinig po nung April 22. Mga ka-GPnatics,
kinumpirma na tugma yung mga bank records, 'di ba? Yung mga report, alegasyon noon ni Trillanes, 19 out of 19, mga kababayan, ay tugma po sa record ng AMLA. So therefore, we can conclude na yung records na yon ay talagang nanggaling po sa AMLA. Kasi kung yun ay manggagaling sa bangko, talagang maliwanag na yun po ay paglabag sa data privacy. 'Di ba? Paglabag po sa tawag dito sa bank secrecy law. Hindi po Dahil pinag-uusapan dito, mga suspicious, mga covered transactions na i-deny noon pero kinumpirma ngayon. 'Di ba? Ganun po nila pinaglaruan ang batas. Winalang hiya ng dating administrasyon. Grave misconduct and grave dishonesty for misuse of confidential information and disclosing false information, for causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits. Pangunahin namang kwestiyon ni Senator Trillanes ang desisyon ng Malacanang at sinabing impeachable offense ang hakbang na ito dahil independent institution anya ang Office of the Ombudsman. Pinatikos din ito ng grupong Tindig Pilipinas at sinabing ayon sa isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema kung ano ang turing sa ombudsman, gayon din dapat sa kanyang mga deputy bilang hiwalay na institusyon. Subalit giit ng Duterte administration, legal ang ginawa nilang aksyon laban kay Carandang. Only the ombudsman is impeachable. The deputy ombudsmen are not impeachable. Ay, wow, mga kababayan. Ayan si Harry Roque nagsabi niyan. Only the ombudsman is impeachable. Yung mga deputy daw, mga kababayan, are not impeachable. So, hindi nga impeachable, 'di ba? Mga kababayan, talagang tinanggal nila matik. Pero iba po yung sinasabi ngayon, mga kababayan ng Supreme Court. They're subject to disciplinary powers of the chief executive, and this has been decided in the Gonzales case. Sinabi naman ng complainant laban kay Carandang na si Attorney Manuelito Luna, bahagi ito ng karapatan ng punong ehekutibo. He is the appointing authority. And secondly, Congress has delegated that power to the President through a law. And that's no less than the Ombudsman law. Tinutukoy nito ang Republic Act 6770 Section 8.2 ng Ombudsman Law. May karapatan ng Pangulo na tanggalin sa pwesto ang deputy o ang special prosecutor kung mapapatunayan itong lumabag sa batas, gumawa ng anumang katiwalian o krimen. Actually, hindi naman yun katiwalian Hindi rin yun krimen. Mga ka-GPnatics. 'Di ba? Hindi yun krimen. Sadyang talagang nabulgar lang yung mga itinatago na ayaw po na mabulgar nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po ganyan na nangyari. Nung una, sinuspindi lang nila itong si ex-deputy Ombudsman Carandang ng 90 days. Tapos ang nangyari, mga kababayan, tuluyan na po nila itong tinanggal. No? Kasi nga, syempre hindi nila hawak sa leeg. No? Baka mamaya mas marami pa po na tawag dito, ebidensya ang makuha nito habang nasa loob. So mga ka-GPnatics, ito yung balita, breaking news, Ombudsman Martires' decision to remove Deputy Ombudsman Carandang was voided by the Supreme Court's Third Division. This is another legal victory against the machination of Duterte. Okay, so ni-reverse. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Voided yung pagtanggal. So ngayon, ang usapin, ang usapin ngayon, mga kababayan, anong gagawin dito kay Carandang? Dahil nga po tinanggal siya. No? May pananagutan ba ang dating presidente dyan? Well, bibigyan ko po kayo ng mga siguro sarili kong opinyon. Hindi ito galing sa mga abogado, pero palagay ko merong pagkakautang si Duterte, mga ka-GPnatics, dito kay ex-deputy Ombudsman Carandang. Kasi ang nangyari dito, sa pagkakaalam ko, pati yung kanyang mga benefits ay hindi binigay sa kanya. Okay? So dapat simula nung naupo siya, simula nung tinanggal siya,
hanggang sa panahon na dapat po ay nakaupo siya, mga ka-GP, ay dapat i-compensate yon. Diba? I-compensate, ibalik. Yung mga benepisyo niya ay ibalik din dapat. Yun dapat ang nararapat para sa akin, ha. Kasi mali eh. Void ab initio daw. Yung ano rito, yung ginawa nilang pagdidesisyon para tanggalin si Carandang. Sabi, ipinawawalang bisa ng Korte Suprema ang utos noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 na nagtanggal sa serbisyo kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang matapos siyang isiwalat ang umano'y bank transaction ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya. Dahil dito, nag-ugat ang lahat. Dahil sa mga bank transaction ni Digong at ng kanyang pamilya. Yan din yung hawak ni dating Senador Antonio Trillanes na talaga, mga ka-GP, ay nagpataas ng dugo ng mga Duterte. Kaya agad-agad, inaksyonan po nila. Remember, may sinabi si Harry Roque dati. 'Di ba? Nung siya po ay in-interview ni Vice Ganda, na sinasabi nito, mga kababayan, alam mo pala na may mali ang presidente. Bakit mo kailangan ipagtanggol? Sabi niya, trabaho ko yun eh. Patay tayo dyan. Dahil trabaho mo yun, kahit mali ang ginagawa ng presidente, kailangan mong sundin. 'Di ba? Yun ay mga ka-GP Natics, pangit na rason. Yun ay walang kwenta-kwenta. 'Di ba? Ito pa, balikan natin yung mga nangyari dati. Ito namang si Martires na masyadong nagpakatuta. The Office of the President is still processing its dismissal of overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang, who in 2017 was found guilty of breaching confidentiality during his investigation into the President's Duterte's wealth. Chief Presidential Legal Counsel Salvador Pranelo says he is still reviewing the case and its legal points. Last week, Malacanang denied Carandang's motion for reconsideration, which has kept him in his post despite the Office of the President charging him with graft and ethics violations. Kaya nga, pag-aaralan ko, baka mamaya magkamali pa ako. I don't want to commit mistake on a legal point. Ganyan nila paglaruan. hindi po sila basta nagbibigay ng pahayag, mga kababayan. Baka daw magkamali sila. Pero, ganun pa man, ang naging desisyon nila dyan ay dismissal. Dito kay ex-Deputy Ombudsman Carandang. Mga ka-GP, dahil nga po, talagang ayaw nila na mabulatlat ang kanilang itinatago. Dahil nga ang kanilang pakulo at that time, alam naman natin na sila ay dapat mahirap lang, na sila dapat ay walang pera, na dapat sila ay makamasa, dapat sila ay kumakain na nagkakamay, 'di ba? Na ang kanilang ulam lang ay ginamos. 'Yun, mga ka-GP, ang gusto po na i-portray ng mga Duterte dati, kasi pag nakita yung bilyones na pera, mga bank transaction na yan, sira ang kanilang imahe, 'di ba? Ito naman. They call on you to immediately enforce the dismissal order versus Odo Carandang. Reaction po, sir? I think Odo Carandang still have 15 days to file his motion for reconsideration. I have to wait for that until such time that Malacanang denies that motion for reconsideration. Shall I cross the bridge? I don't think there is anything for me to, or I don't have any discretion with respect to that. Once Odo Carandang goes to the Court of Appeals, I think he knows that immediately he has to leave the office. I don't have to implement the decision of Malacanang. Sir, with respect to Carandang ulit, what is your stance? Can Malacanang really dismiss an Deputy Ombudsman, or susundin niyo yung Gonzales ruling na Ombudsman lang ang pwedeng mag-discipline ng kanyang mga deputy? This is a matter that's left now to the courts to decide. I don't want to comment on that at the moment. 'Di ba, iwas na iwas sila na mag-comment tinggil sa bagay na 'yan. Pero mga ka-JP, ang ginawa nila, talagang trinabaho po nila etong si Melchor Carandang. So, nakita natin, mga kababayan, na talagang mapaglaro ang mga Duterte. Basta kalaban po nila
No? Basta hindi po nila pakikinabangan, ang gagawin po nila ay wawalisin. 'Di ba? Aalisin sa pwesto. Wawalisin at aalisin. Kasi I still remember, meron pa din isang opisyal din ng gobyerno, mga ka-GP, naalala nyo yung sa barko? 'Di ba? Sila po ay kumuha ng bibili po ng barko, first class, brand new. Pero ang nangyari, mga ka-GP, ay second hand, pero bilyones po ang presyo. Pero ang binigay po ay second hand, pero ang presyo ay pang brand new. Hindi po ito tinanggap ng officer. Anong nangyari, mga ka-GP, dahil ayaw tanggapin, ang ginawa din ni Digong Duterte doon sa officer na yon ay sinibak din po sa pwesto. Kaya talagang mga abusado. Sobrang abusado itong mga taong gobyerno dati, particular na itong si Digong. Talagang tinitwist niya ang lahat. Talagang ginagawa niya ng paraan para yung mga, alam niya, mga magiging sabit, alam niya na magiging, kumbaga magiging tinik sa kanyang lalamunan pagdating ng panahon, ay talagang gagawan niya ng paraan. Mabuti na nga lang nanahimik itong si Melchor Carandang hanggang doon lang. Dahil kung hindi na nahimik ito, baka sakali, mga ka-GP, itong taong to nasa 6 feet below the ground na rin. Sir, if Oh. Karandang chooses to go to CA and then to SC, meanwhile, pwede siyang makapag-stay sa ombudsman hanggang ine-exhaust niya yung legal remedy niya. I think Odo Carandang knows as a lawyer what are the consequences of going to the Court of Appeals to the Supreme Court. In the absence of any restraining orders or court order from the CA, if Parang sinasabi pa dito ni Ombudsman Martires. Alam, lawyer naman siya eh. Alam niya yung magiging consequences kapag pumunta siya ng Supreme Court. Parang nananakot ka pa. Well, yan talaga yung nangyari. Sila po ay lumapit sa Court of Appeal, mga kababayan, at naakyat din ito sa Supreme Court. At yun nga, na ito po ay kaninang-kanina lamang nung nabalitaan po natin, mga ka-GP Natics, bigyan ko lang ko yon ng background hinggil sa bagay na yan. Andito ba yun? Okay. Wait. Ayan yung kompleto po na report, mga ka-GP Natics, ng Supreme Court. So binasa ko na kanina, pero ito yung facts. 'Di ba? Before the court is a petition for review on certiorari under Rule 45 of the Rules of Court, filed by the Office of the President. They were presented by former Executive Secretary Victor D. Rodriguez through the Office of the Solicitor General, said petition assails the decision dated November 18, 2021 and the resolution dated July 5, 2022. Aba, mga kababayan, may silbi pa pala si Vic Rodriguez dito dati. No? Kasi siya pa yung dito siya pa yung nag-filed ng review on certiorari para dito po sa kaso nitong si Melchor Carandang. Sabi pa rito, petition for review filed by former overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang and set aside the decision dated July 30, 2018 and the resolution dated May 28, 2019 of the Office of the President, which found Carandang liable for graft and corruption and betrayal of public trusts, imposing upon him the penalty of dismissal from service. Marami nagtatanong kanina, bakit daw nagkaroon ng graft and corruption? Ang sinasabi nila, kaya daw inilabas ni ex-Deputy Ombudsman Carandang etong mga bank records na ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng kanyang pamilya dahil siya po ay binayaran daw di umano. Ganyan ang sinasabi nila, mga ka-GP Natics. Kaya nagkaroon ng graft and corruption. This case traces its origins to statements made by Carandang during an ambush interview with the news anchor Henry Umaga Diaz and Philippine Daily Inquirer report Nico Dizon at the canteen of the Ombudsman building. When the interview was broadcast on September 27, 2017, Carandang was reported to have claimed that the Office of the Ombudsman possessed
documentary proof purportedly exposing the ill-gotten wealth of then President Rodrigo Duterte and his family. Among these supposed materials were bank transaction records allegedly transmitted by the Anti-Money Laundering Council to the Ombudsman. AMLA, mga kababayan, ang nag-transmit nito sa Ombudsman. So technically dapat ang Ombudsman ay iimbestigahan ito. 'Di ba? So dito kay Karandang, mga ka-GP Natics at kay tawag dito doon sa dating Ombudsman, dapat lang talaga na imbestigahan ito eh. 'Di ba? At dapat mga kababayan, i-red flag nila. Talagang dapat lang na ilabas ito. Bakit ba takot na takot kayo? Oh. Sabi rito mga kababayan, we can confirm that we receive bank transaction coming from the AMLA. Pero nung panahon na yun, isinend ang AMLA sa Ombudsman. Nung inilabas ni ex-deputy Ombudsman Karandang, bigla nilang dininay. Malamang tinakot, di ba? Yung billions kasi, baka add in na nila itong lahat ng transactions kasi 20 million, 20 million, 20 million, a total of 16 million daw. Pag inad mo siguro yan na abot ng bilyon, ang dami. Mga ka-GP. Oh, dyan po nataranta. 'Di ba? Hop, teka po. Wala po akong binuburang comment. Sino po nagbura ng comment? Hindi po ako nagbubura. Wala po nagbubura. Hindi ko po binubura yung mga comment ninyo. Diba? GB, pansin ko lang ang mga nakakulong ngayon, walang natitegi sa loob ng kulungan kumpara sa nakaraang administrasyon. Correct po yan. Dahil meron tayong due process. Diba? Hindi naman po mamamatay tao ang Pangulo natin. Oh. Charlie Bibar, wala po akong binuburang comment. Wala po akong binuburang comment. Hindi po ako umahawak nandito lang po yung kamay ko. Wala po akong binuburang comment. Oh. Yung nakikita nyo po sa harap na comment, yan ay automatic na kiniklik niya po bawat isa yung comment ninyo dyan. Oh. Baka natabunan lang po, hindi po ako nagbubura. Lalong-lalo na kung hindi kayo nagmumura, hindi po kayo tawag dito, hindi po kayo flooding, hindi ko po buburahin ang mga comment ninyo. Okay? Kasi mahalaga po dito ang comment ninyo, bakit ko buburahin yan? Oh. So, sa madaling sabi ngayon, mga ka-GP Natics, nabibisto na ang mga mali na ginawa ng dating administrasyon. At hindi lang si Digong ang liable dito. Liable din dito, mga kababayan, as per checking, nakita ko yung post dito kanina ni Pebbles Talakera, no? Yung sinasabi niya, mga ka-GP Natics, balikan ko lang yung sinasabi ni Pebbles Talakera dito. Sama natin to kasi alam nyo naman si Pebbles Talakera, isa rin yan mga ka-GP Natics talagang laging tama po yung kanyang mga balita. Oh, sabi niya rito mga kababayan sa kanyang post, dahil lang nag-check yung dahil lang sa na-check yung bank account niya, kinarjak niya si Deputy Ombudsman Karandang. Yung sinasabi niya ay si Digong. Ang bait ng tatay niyong karton, kasalanan pa ni Ombudsman Art na na-check yung bangko niya. Si Panelo at Bongo trumabaho kay Karandang na dapat 3 months suspension lang, di na pinabalik, di pa binigay yung mga benefits. Ang bait ng punyo. Si Bongo maamong tupa ang eksena ngayon, akala mo naman talaga. Si Martires din isa ding himod puwet kay Digong noong 2021, may group na lumalaban sa korupsyon ang nagsampa ng kaso sa Ombudsman. DPWH Flood Project sila Saldico, Bongo Yap at marami pa pero binasura ni Martires yung kaso.
So, dahil nga lahat ng mga nakapwesto sa mga sangay ng gobyerno noon ay talagang mga alay ni Digong Duterte, mga ka-GPnatics, wala po tayong napanagot. Wala tayong nakasuhan dati. No? Yan ang masaklap eh. Tapos ngayon, naglalabasan yung baho nila, pilit pa rin nilang inilalaglag, pilit pa rin nila na sinisiraan ng Pangulong Marcos na sila naman po ang gumagawa ng mga katarantaduhan. Ito mga lumalabas na to, hindi naman po natin kasalanan to. Kung hindi po nila ginawa, hindi lalabas ito. Mismong Supreme Court na ang nagsasalita. No? Mga ka-GPnatics, yung pag-remove dito kay ex-Deputy Ombudsman Carandang, mga kababayan, was voided. 'Di ba? Sinasabi dito na illegal dismissal ang ginawa dito kay ex-Deputy Ombudsman Carandang. Dahil, mga ka-GPnatics, wala pong karapatan ang Executive Office of the President na magtanggal po ng ex-Deputy Ombudsman. Ito po, mga kababayan, ay isa ding impeachable official. Okay? So, impeachable official din to. So, ibig sabihin, mga ka-GPnatics, yung sinasabi ng kampo ni Duterte dati na pwede kami magtanggal, pwede kami magsuspinde. Gawa-gawa lang nila yon. 'Di ba? Supreme Court nang nagdesisyon ngayon eh. Oh. Tindi ng dating administrasyon. Ang daming kalokohan. Hanggang ngayon, ramdam natin, pati yung sa 4-piece. 'Di ba? Yung dun sa lifeline ng kuryente. Hindi ko pa rin matanggap yan, mga ka-GPnatics. Talagang inis na inis ako dyan. No? Sa atin, kinakaltas. Ang laki-laki. Diyos mio marimar. Oh. Okay lang tumulong sa mga mahihirap yung talagang hindi kaya makapagbayad. Pero, ang tanong, yung mga member ba ng 4-piece na yan ay talagang mahihirap? Kasi marami kaming kilala sa dati naming lugar. 'Di ba? Hindi naman po nila isinasaayos yung pag-finalize ng mga mga credentials. Dahil yung iba kakilala lang. Pero kita mo naman ang yayaman, may pwesto sa palengke, 'di ba? May mga tricycle. May mga jeep, may paupahan. Yung iba naman, hindi dapat bigyan. Bakit? Hindi naman binibigay sa estudyante. Yung sahod nila sa 4-piece, anong ginagawa? Pinangsusugal, pinangsyasyabu. Hindi maayos ang pagberipika ng mga members. Sana yung karapat-dapat naman. 'Di ba? Nagpapakahirap kami magbayad ng tax, magbayad ng kuryente, tapos ipapasalo nyo sa amin sa kawalang kapararakang bagay naman ginagamit. Meron bang bagong post dito si Pebbles Talakera, mga ka-GP? Sabi niya rito, 32 minutes ago, or baka related lang. For your information, sabi niya ganon, bago pa naupo na ombudsman si Ombudsman Boying Rimulya, marami na akong pinasabog sa ombudsman. Nahilo ko kahanap ng mga SS ng post ko last year nung binatikos ko si Martires. Ire-repost ko sana hindi ako nagkamali sa mga inilabas kong info na nagaganap sa loob ng ombudsman. Mula sa mass termination para may pwesto ang mga basketball players. Pati na rin ang mga hindi pa qualified na maging ombudsman na inilagay ni Martires at ng mga kasama niya bago siya magretiro, pinangalanan ko na lahat. Katulad ni Rex Sandoval na Assistant Ombudsman Formuleo. Napakabata pa, maraming maging Assistant Ombudsman. Pakilabas po ng records ni Sandoval in public para malaman ng taong bayan kung may karapatan ba siya maging ombudsman. Si Rex Sandoval ay anak ni Delberto Sandoval na a former Sandigan Bayan Presiding Justice, ay inappoint din ni Duterte sa Ombudsman as a Special Prosecutor sa Office of the Ombudsman noong 2017. Di umano, ay inaanak daw ni Martires si Rex Sandoval kaya pinuwesto ito ng walang hirap
at tinalunan ang mga matagal nang nagtatrabaho sa ombudsman. Ito din yung nagchika na isa, si Special Prosecutor Sandoval, kasama si Martires ang trumabaho sa dismissal ng keme ni Joel Villanueva. Yung 4 na kotse ni Martires na nakapark sa ombudsman dahil hindi nakasya sa bahay niya, nandyan pa din sa ombudsman, baka andyan pa din, nakikiparking. Marami ding ulaga dyan sa loob ng ombudsman. Panahon ni Duterte, maraming reklamo o kaso ang itinago at ibinasura ng ombudsman kaya nga walang korupsyon. Di ba? Totoo to. Si Martires mismo nagsabi, nung panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay wala daw korupsyon. Sabi ni Ombudsman Martires, pero sino to mga kababayan? Si Greco Bellica, di ba? Na nagsabi mismo, sa DPWH, si Digong nagsabi rin mismo, maraming korupsyon na nangyayari sa DPWH at that time. Hindi lang nila mapangalanan. Pero anong sasabihin ni Ombudsman Martires na walang korupsyon na nangyayari? Ibig sabihin wala silang ginagawa. 'Di ba? Hindi nagtatrabaho. Oh. Ay nako. Diyos mio Marimar. Oh. Revolution na ba? Kamay na bakal? Pwede namang tanggalin ni Ombudsman Boying yan at ni PBBM. Sino ang tatanggalin? Eto? Well, mga ka-GP natin, sabi nga kanina, yung mga nasa ilalim ng Ombudsman, hindi pwedeng basta tanggalin ito ng Office of the President. So may proseso. So sino magtatanggal dapat? 'Di ba? Sinabi ng Supreme Court. Kasi sila ay separate independent body. So hindi sila pwedeng pakialaman ng ating presidente. 'Di ba? Ang tandaan po natin, Sir Leo, ang pwede lang gawin nitong ng ating pangulo ay mamili, iupo ang isang ombudsman. Pero kapag tapos na ito po ay maupo, wala na pong access ang Pangulo na siya po ay tanggalin kung sino man ang nakaupo dyan. 'Di ba? O kaya kung sino man yung mga nasa lineup niya. Ang tanging paraan nata dyan ay ma-impeach at kung ano pang mga proseso ang nararapat. Nako? Sabi ni Ma'am Imelda Ignacio, kasi ako di ko na tinitingnan mga charges sa bill. Magkano lang yun? Lang tinitingnan ko, alam ko. Alam ko lang bakit di sa atin sinisingil ang mga jumper. Ano? Oh, bakit sa atin din sinisingil yung mga jumper system? Dapat sa kanila yan, hindi sa atin eh. 'Di ba? Padrino din no, kahit saan kawawa mga dapat ma-appoint, nauungusan lang ng sino. Yan ang mga ka-JP Natics nung panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon umiiral pa rin po yung salitang utang na loob, 'di ba? Kaya marami pa rin kasi marami nakinabang kay Rodrigo Roa Duterte. Malamang sa malamang marami po ang nakatanggap ng salapi niyan. 'Di ba? Kaya hanggang ngayon sila po ay talagang ikot-ikot ang mga puwet, no? Para ipagtanggol si Digong. Oh. Okay. So lipat naman tayo mga ka-GP Natics, lipat naman po tayo dito. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Ireplano ni Kibuloy